So, ito yung ano, yung sa una, yung unang live, diba? Unang live natin is about sa ano, about yung sa mga tao na ayaw mag ano, hindi sa yung matitigas yung ulo, yung mga taong ganun, diba? Then, yung next live naman yung kahapon is about sa mga tao na ano, parang ano sila, yung mga wala sila lakas ng loob. Ganun din yun nandito eh. Tapos yung mga tao na matitigas yung ulo, yung mga ano, yung mga ayaw makinig doon sa sinasabi ng iba, gusto yung sarili lang nila yung pakikinggan nila. Yun yung ano, yung mga may mga tao talagang ganun. Mayroon din naman mga tao na sobrang ano, sobrang maramdamin, sobrang ano, yung tipong simpleng ano lang, simpleng chat lang or simpleng pang-aasar lang is ano, galit na galit sila or asar na asar sila sa mga ganun. Then may mga tao din na ano na sobrang naman yung gumagawa na lang sila ng ano, yung parang sa salita na lang sila magaling. Yung iba naman is parang gumagawa na lang ng reason for valid, pero makikita mo hindi naman ganun yung talagang reason nila. Hindi naman tunay yung reason na sinasabi nila. Parang yung reason nila is pawang kasi nangalingan lang ganun. So, umpisa na natin yung name drafting. Siguro. I think naintindihan nyo naman yung kahapon, yung live kahapon and yung Monday. Yung Monday naman is about lang doon sa mga yung ulo, yung matitigas yung ulo. Then, game start tayo na name dropping. Unahin na siguro natin yung una na wala. Yung mga una naging inactive. Based sa ano ko to, based sa records na nasa akin. Unahin natin yung mga ano, yung mga nag-inactive bigla. Ito yung isa. Patrick Olvida. Or si Patrick Lawrence si Aguilos. Kilala niyo siya? Tagawawa siya. Nag-inactive siya. So, ang ginawa niya lang nun is yung, 'di ba meron tayong task 1 to 5? Konting-konti lang talaga yung ginawa niya. Then yun, nag-red mark siya. Ibig sabihin inactive yun. Next natin is Lester Anyain. Una, konti lang rin yung ginawa niya, kaya siya naging inactive and nag-red mark. Then after nun, from the next week, hindi na siya gumawa. Then, sunod natin yung Agnes Capili. Konting-konti lang rin yung ginawa niya, kaya siya nawala sa GC or na-remove siya. Edeline Garcia is nakakasunod naman siya. Kaya lang, nakukontihan kami rin sa ginawa niya last time, kaya siya na-remove doon sa GC. Yung Mary Ann naman, yung Mary Ann Villadiego, if I'm not mistaken, ganun din siya. Inactive din siya kung gumalaw. Then, si Marie Chris Mabanta or si Ate B dito sa Bukid, inactive siya as in nung una-una is active naman siya, din kasunod na mga week is bigla siyang inactive. Kita nyo naman nagkaroon siya ng ID pero bigla siya nag-inactive. Ewan ko kung ano yung reason bakit siya naging inactive, kaya siya nawala sa GC or kaya siya na-remove. Then next natin, Ate Cecil. Kilala nyo naman si Ate Cecil, di ba? Isa siya sa mga maramdami na naging member natin. Yung tipong simple salita lang sa kanya is galit na siya. Or parang dinadamdam niya ng sobra. As in sobra talaga. Ito yung mga na-evic guys, sabihin ko ngayon yung mga na-evic class, yung 3, maybe naging 4. Gawa nga natin Cecil, nakasama siya rin sa eviction. Kaya niremove na siya kasi left siya ng left eh. Pag may nasabi sa kanya na konti, nagle-left siya. Pag may nasabi sa kanyang parang hindi maganda sa pagkaunawa niya or hindi niya naunawaan ng sobra, nagle-left siya bigla ro sa GC. Then next natin, yung tinatawag niyong Maita sa GC. Ito naman yung yung makulit na na member natin. Yung tipong alam naman niya yung gagawin, tanong siya ng tanong. Yung tipong may ginagawa yung mga yung mga ibang member, doon siya magtatanong sa mga may ginagawa. Yung nakakabwisit yung mga tanong ng tanong doon sa Yung alam naman niya yung yung gagawin. Alam niya yung
kung anong dapat gawin dun sa task na yon. Di ba nagtanong na siya, halimbawa nagtanong siya sa isang tao. After nun, pag di pa rin niya naintindihan, magtatanong pa siya rin sa iba. Tapos minsan, uulit-ulitin pa yung tanong rin sa isang tao na yon. Kaya yun yung nakakaasar doon. Kaya siya siguro na-evict or kaya siya binoto para ma-evict. Then, next natin si John Vincent. Si John Vincent naman is nag-inactive siya. So, para na rin siya na-evict kasi lagi siya nabobote sa eviction. Always siya na-vote sa eviction. 'Di ba 2 beses tayo nag-nominate for eviction. Nakasama siya sa first and second, pero nakaligtas naman siya ng first, pero this second is dahil nga naging inactive siya is nawala na siya sa GC. Then next natin is si John Dave. Sobrang konti lang rin nung ginawa niya noon. Nakakasunod siya sa mga tasks, but sobrang konti lang talaga nung value nung ginagawa niya. Kaya naman nagkaroon siya ng ano na ma-evict siya. Then lipat tayo sa mga balik tayo sa mga konti pa rin yung ginawa. Maybe si Ate Alice. Isa pa siya sa mga member na biglang naging inactive din. Nung una konti lang yung sinasahod niya, second konti pa rin, yung pangatlo konti pa rin. Dapat ginagawa niya ng paraan para maparami niya yon. Doon siya nawalan ng nung kumpiyansa sa sarili niya. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya na mapataas pa yon. Kasi always konti lang. Alam nga magbigay ng malaki sa kanya, konti lang naman yung ginagawa niya. 'Di ba? Alam nga na iparehas doon sa maraming ginagawa. That's unfair. So, next natin, si Daysen. Yung kay Daysen, hindi ko nasasabihin kung ano yung reason, but naano siya sa eviction. Nakikita naman natin siya na active, pero hindi ko nasasabihin kung ano yung reason dito. Kasi medyo, medyo private na yung yung reason na yun. And kami lang dalawa ni Kuya Man yung nakakaalam nun. So, para doon sa mga nag-left. Unahin na natin to si Tita Gina. Si Tita Gina naman is nag-left. Bakit siya nag-left? Dahil doon sa mention na ginawa ko. Which is isang test lang yung ginawa ko na yun. Isang test lang na ginawa namin ni Kuya Mon. Tinest lang namin kung gaano kayo ka-loyal doon sa group, or gaano kayo ka-honest, or kung ano yung mararamdaman nyo pag ganun yung sinabi sa inyo. Kasi kung i-connect agad kayo sa client tapos sinabihan kayo ng ganun, syempre yung client, nyo na, aalis na kayo sa sa client. Which is mali na dapat na umalis agad kayo ron. Syempre may ganun talaga, may mga parang sasabihan ka ng ganun, yung hindi ka nakakasunod, hindi tama yung ginagawa mo, mali yung ginagawa mo. Pero dapat di ka nawawalan ng pag-asa eh. Tsaka kung may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Next natin, si Ate Roseanne. Si Ate Roseanne ganun din. Masyado rin siya maramdamin, and nakita niya sa GC, yung sagot niya. Ganun din yung sinagot niya. Na bakit na ganun yung yung impact sa kanya. Bad yung naging sa kanya. Hindi maganda yung dating sa kanya nung sinabi ko yun eh. Yung chinat ko sa GC na mga hindi nakakasunod, and dito mga konti lang yung ginawa. Na-mention naman lahat doon, di ba? Hindi nyo ba napansin na lahat kayo na-mention? Kung yan is 2, 3, or 4 lang yung minention ko, doon kayo doon kayo matakot. Pero kung minention lahat, and nakita nyo na kung ano yung ginagawa, meaning, binibigyan namin kayo ng test. Pero yung mga susunod is hindi namin magbibigay ng test. Pasensyahan na lang siguro doon sa mga magiging inactive, kasi palilate talaga yung magiging inactive eh. Yung mga tipong wala talagang ginagawa, yung konting-konti lang yung ginagawa, or yung halimbawa magbibigay ng task 1 to 20, gagawa ka ng task isa lang. Sa isang buong linggo, isang task lang yung ginawa mo. Isang beses ka lang gumawa, Lunes lang. Wala kang ginawa ng Tuesday, ng Wednesday, ng Thursday, ng Friday. Wala kang ginawa. Automatic,
papangit yung ano mo eh. Papangit yung magiging record eh. Magre-red mark lagi yung pangalan mo. Kung lagi kang kasama sa red mark, kung lagi mo sinasabi na gagawa ka, mag-work ka, tutuloy ka rin sa pag-work, tapos hindi mo naman hindi mo naman ginagawa ng paraan kung paano mo itutuloy yung ganun. Ano mangyayari? Walang mangyayari doon sa ginagawa mong pagsasalita ro sa GC or pagsagot-sagot mo ro sa mga tanong na ganun. Kasi kung tunay talaga yung suporta mo, kung tunay talaga nagagawa ka, gagawa ka talaga kahit sabihin mong wala kang time eh. Pipilitin mong gumawa, isisingit mo siya sa time mo. Kung sumagot ka, nagagawa ka, yun yung meaning nun, gagawa ka talaga. Tandaan nyo kasi yung pagsasalita natin dapat ginagawa rin natin. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, gawin natin. Kaya kung ano man yung nababasa ron sa GC or kung ano man yung chinachat sa GC na mga ganong salita is dapat tinototoo nyo. Tinototoo nyo yung mga sinasabi dun sa GC, yung mga sinasabi nyo. Yung sinasabi nyo tutuloy kayo, yung sinasabi nyo gagawa kayo ngayong week, gawin nyo. Hindi yung magsasalita kayo ng tapos, pero hindi nyo magawa. Hindi nyo ginagawa yung trabaho na dapat ginagawa nyo. So, next na mention natin is yung mga na remove dahil sa hindi sila nag-chat sa GC. Si Esperanza, na-remove siya sa GC. Why? Kasi hindi siya nagre-reply. Wala siya sinasendaan na task eh. Ang linaw ng tanong, gagawa ba kayo? Or mag-work? Sumagot yung mga mag-work. Tinanong ko, yung mga hindi sumagot sa GC, tinanong ko isa-isa. Oo daw, mag-work. Tinanggal ko na lang yung name nila kasi hindi sila nagpasa ng Monday. Kaya inalis ko ron sa dun sa list. Kaya wala kayong makikita red mark. Pero dahil nga nawala yung pangalan nila dun, automatic ni-remove ko sila lahat. Yung mga nawala yung pangalan dun kasi di talaga sila gumagawa. Si Ate Eleanor naman is nagsabi naman siya na hindi siya makagawa. Kasi nga nagloloko yung cellphone niya. Kaya valid reason naman yun. Kaya tinanggal muna siya kasi meaning hindi ba siya para gumawa pa. Kasi sira yung cellphone niya, hindi siya makakagawa eh. Kaya ni-remove muna siya sa GC. Maaga na lang siya. Parang dagdag lang siya ron sa rami ng tao doon sa GC. Which is kapag halimbawa nagkaroon ng magbi-video call, hindi makakapag-video call doon sa GC kung sakali man. So, next natin, si Ate She or si Ate Rochelle Diaz. Next na natin siya. Sinabi rin naman niya na sira yung phone niya kaya siya na-remove sa GC. Ganun din yung reason. Ni-remove siya sa GC dahil nga yung phone niya, sira daw yung phone niya. So dahil sira yung phone niya, inalis muna siya sa GC. Why inalis siya sa GC? Kasi pamparami lang ng tao yun. Inalis muna namin yung mga nagsabi na sira yung cellphone. Inalis na muna namin yun. Yung mga nagsabi na sira yung cellphone. Kasi nga hindi sila makakagawa eh. Kasi kung ipipilit natin na sira yung cellphone nila, tas nandun lang sila sa GC. Guguluhin lang nila yung GC kung sakali man na halimbawa may mga mention doon. Magugulo yung pagme-mention. Kasi di ba may pare-parehas yung pangalan? Mamaya magkakamali ka ng pindot eh. Kaya inalis muna sila. Yung mga wala cellphone. Siguro makakabalik kayo kung may cellphone na kayo na kung kaya nyo na ulit. Kaya lang mahuhuli kayo. Mag-uumpisa kayo sa umpisa ulit. Hindi na kayo babalik ron sa sa inalisan yung posisyon or hindi na kayo makakabalik ron sa inalisan yung trabaho or hindi nyo ginawang trabaho nung mga nakakaraan. So, next natin, Erica Silayan. Ito naman yung nagsabi na sira yung cellphone pero nakitaan ng post with casino. So, paano ka magpo-promote ng isang casino na game kung sira yung cellphone mo? Kung nangihiram ka lang ng phone, paano ka magpo-promote?
Kung magpo-promote ka, dapat may sarili kang cellphone. 'Di ba? Kung magpo-promote ka ng mga application, dapat yung cellphone mo is buo. Kasi kung sira yung cellphone mo, kung nakikihiram ka lang ng cellphone at magpo-promote ka, may hirapan ka. May hirapan ka mag-handle dun sa mga ini-invite mo dun sa sa application na 'yon. Lalo na casino 'yon or sugal online, 'di ba? So, magaan naman tayo ngayon sa mga natira dito. Nasa GC pa rin naman sila. Kaya lang inactive na sila ro sa GC. Or inactive na sila sa paggawa ng task. Eto unahin natin yung may mga valid reason. Si Ate Banji may valid reason naman. Si Ate Linda meron din. Si Ate Elaine meron din. Ang reason ni Ate Linda is hindi siya makakagawa dahil nga nahihirapan na siya gumawa. And may hirap na talaga yung mga task ngayon. Hindi na kagaya nung nakakaraan na puro commenting, puro mention. Si Ate Banji naman is sumasakit yung ulo dahil nga sa mata. Medyo maano yung mata niya. Then si Andrew. Bakit si Andrew nandun sa nandun sa list? List of inactive. Sinachat ko siya, hindi siya nagre-reply. Sabi ko, Monday pa lang, 11 PM yung last pasa. Hindi siya nag-reply nun. Nag-reply siya. Nagsabi lang siya, sige. Then, the next day, kahapon, nag-chat ulit ako. Sabi ko, hanggang 11 PM lang ulit ang pasa. Yun, di na siya nag-reply doon. Then, kanina, tinanong ko siya, kung seryoso ka ba mag-work dito? Kasi kung hindi, ba't ka pa mag-i-stay doon sa GC? Ba't ka pa mag-i-stay doon sa team kung hindi ka naman seryoso doon sa ginagawa mo? Huwag ka na mag-stay. Pwede ka naman umalis doon sa GC. Pwede ka nga naming alisin kung hindi ka talaga seryoso sa ginagawa mo 'Di ba? Yung mga tao na puro salita lang yung ginagawa, walang mangyayari. Kahit dito ka sa business na to, kahit sabihin mong yung business na to is mataas na, kung yung puro salita ka naman and hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa ginagawa mo. Alam niyo naman yun, si Andrew is brand ambassador. Brand ambassador siya, pero ba't ganun? 'Di ba? Dapat ang brand ambassador, marunong siya makipag-socialize. Marunong siya mag-reply, marunong siya mag-chat sa sa mga nag-chat sa kanya. Yung socialization kasi is more on pakikipag-usap sa tao. Kung nag-chat ako, di ka nagre-reply, so paano ako magiging brand ambassador nan? Paano ka matatawag na brand ambassador kung di ka marunong makipag-socialize sa tao? Kung di mo kayang mag-chat dun sa GC, kung di mo kayang gumawa ng mga tasks, kung yan lang ang panindigan mo yung pagiging brand ambassador mo kaya di ka naalis sa GC, or meron kang katungkulan kaya di ka naalis sa GC, wala. Wag nyo anuhin yung may katungkulan kayo, hindi kayo maalis sa GC, hindi kayo maalis doon sa team. Kahit na may katungkulan ka, kung hindi ka seryoso sa ginagawa mo, maaari ka pa rin ma-remove sa GC. Maaari ka pa rin ma-remove doon sa team. Yung si Ate Elaine naman is nagsabi to na hindi siya makagawa dahil gawa nung anak niya, makulit yung anak niya. Hindi siya makagawa kasi iyak ng iyak. So, valid reason pa rin naman siya. So, si Ate Bianca naman is medyo di ko malaman kung ano nangyari doon. Pero sabi niya is hindi na daw siya tutuloy kasi nga ayaw na niya na gumawa muna. Kasi para siyang parang merong
meron na nakarating sa kanya na hindi magandang balita or hindi maganda yung impact sa kanya nung ano. Si Ate Tricia naman is may work siya. Hindi siya makapag-focus sa work dito kaya nag-left siya or tinanggal siya ron sa ano sa GC. Si Ate Leila, si Ate Lovelyn, yung dalawa is nagpaalam na kailan pa. Inaantay lang nila mag-birthday si Kuya Man bago sila mag-left. So, yung pagkakasabi ko na sa GC, yung pag-chat ko, doon tsaka lang sila nag-left. Kasi, mali pa rin yung impact sa kanila eh. Iba pa rin yung impact sa kanila eh. Kasi kung totoo ka rin sa team or hindi ka ano, hindi ka magle-left doon. Kahit na masabihan ka na mali yung gawa mo, mali yung ganito mo, kahit mapuna yung mga pagkakamali mo, kahit di sabihin yung mali mo. Kahit sabihin na mali ka, or kung alam mo naman tama ka, ba't ka magpapa-apekto doon? Doon sa sinabi ko sa GC. Ba't ka pa-apekto doon? Kaya yung mga tao na naapektuhan doon sa sinabi ko sa GC, meaning may mali talaga silang ginawa. Or may maling gawa talaga sila. So, yung iba hindi ko na mabanggit yung mga pangalan kasi sobrang dami nila. As in, ang dami pa ng ano, yung mga na-remove sa GC. Sobrang dami. Siguro nasa 8 pa hindi ko na may mention. Niisip ko lang kung sino yung kung sino-sino pa sila. Wala kasi lumalabas dito sa record ko. Dito sa mga record na nandito. Pero check ko pa din. So ito nakita ko na. Si Ate Salome Diaz. Di daw niya kaya. Or hindi na niya kayang gumawa pa ng task. Kaya siya nag-quit. Next, Rosan Inocencio. Walang update sa GC. Di siya nag-update sa GC. Maybe nag-chat naman siya pero hindi talaga siya nag-update sa GC. Kaya ganun yung naging impact doon. Next is Reynaldo and Princess Kyla. Itong dalawang to wala daw cellphone na ginagamit. Or sira yung phone, hindi kayang naghahang yung cellphone, ganun. So, hindi sila nakakagawa kaya na-remove na rin sila sa GC kasi nga hindi sila nakakagawa. So, I think wala naman ako nakalimutan doon sa mga mga nag-left and na-remove. Doon naman sa mga naging inactive this week or yung mga nag-red mark yung name. Say natin Andrew Morente, Cheryl Arambulo, Elaine Santiago, Erlinda Catibos, Jocel Ann Arabit, Rochelle Habagat, and Banji Rosales. Nasabi ko naman yung reason ni Ate Banji, ni Ate Linda, and ni Ate Elaine. Si Cheryl may reason din siya. Magpapasa daw siya si Cheryl magano daw siya ng requirements sa school. Si Jocel ganun din yung niya. Si Rochelle Habagat naman is kaya siya nag-red mark yung name niya is hindi na siya makakahabol sa task kasi sobrang konti nung ginawa niya. As in, konting-konti lang talaga. From day 1 to day 3. Sobrang konti. Hindi mo na nangalahati. Si Andrew naman wala siyang paramdam eh. Kaya most of nagtatrabaho na lang ngayon is 8 na lang. 8 na lang yung natitira. 8 na lang yung natitira nagtatrabaho. I-mention ko yung mga natitira ha. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ko. Aldrich Ken, Annalyn, Angeline, Sherlyn Garcia, Eliza Garcia, Luis Andre Chicote, and Rowena Anyay. So itong mga itong mga binanggit ko rito, siguro itong mga bago na to, if ever man na mangyayari, maybe magkaroon sila agad ng role. Kahit sabihin yung bago sila or Kasi sila lang yung nakikita kong active. Simula nung magtanong ako sa GC, yung magtanong ako ng kung sino-sino mag-work.
Sila yung mga sumagot na napanindigan nila yung yung trabaho nila. Sila yung sumagot na napanindigan talaga nila na gagawa sila. Maybe si Kyle is nagsabi siya na mag-i-stop muna siya ngayong week kasi nga po magpo-focus siya sa exam and pagpapasa ng mga requirements sa sa school. So, valid reason pa rin siya. Pwede kayo mag-stop kung may reason kayo na mag-i-stop. Kung hindi nyo kaya this week, pwede kayo mag-stop. Magsabi agad kayo Monday pa lang. Kung sumagot kayo halimbawa ng Sunday, di ba Sunday karaniwan nagtatanong kung sino-sino mag-work? Kung tinanong kayo na Sunday, then hindi nyo magagawa ng Monday, magsabi na hindi nyo gagawin. Kasi parang parang naano rin ako sa pagre-record dito sa sa spreadsheet. Yung almost or halos every week nakakita ako ng red mark. Na dati yung red mark is okay lang kasi sobrang dami. Sobrang dami nung gumagawa. Eh ngayon ilan na lang yung gumagawa. Nagkakaroon pa ng red mark sa pangalan. 'Di ba? Nakakaano yung ganun Nakakita ko ng red mark sa sa mga worker. Makakita ko ng red mark. Pero ilan yung sumagot? 15. Almost. Ang daming nawala. 7. 7 yung nawala. 8 lang yung natira. So, anyari doon sa iba? Yung iba naman may mga valid reason. Yung isa, wala siyang valid reason Wala siyang reason ba't hindi siya nagpaparamdam doon sa GC. So, kaya yung mga nasa pamunuan or nandun sa doon sa pamunuan na GC, huwag kayong magsabi na hindi kayo matatanggal kasi nasa pamunuan na kayo. Hindi kayo maalis dun sa business, hindi kayo ma-remove. Huwag kayong sa ganun. Kasi kung mali or hindi ka gumagawa, hindi mo nagagawa ng maayos yung trabaho mo, maaari ka ma-remove. Pero kung pinagsisikapan mong itama yung mali mo na nagawa this week, is pwede ka pang hayaan doon sa GC. Pwede ka pang gumawa or magstay doon sa GC. Pero kung yung sasabihin mo na nandun ka sa pamunuan kahit di ka gumawa, is di ka maaalis, mali yun. Magugulat na lang kayo siguro one time meron sa pamunuan na matatanggal ulit. Hindi sa pangungunahan ko pero tingin ko lang. This is the second week. Second week of being red mark. Last week may mga na red mark din. Pero may mga valid reason yung iba. Yung mga walang valid reason, kahit nasa pamunuan ka, maaalis ka. Sabi ko sa iyo. So, yung mga nandito, yung mga nagtatrabaho pa rin na wala, yung binanggit ko kanina, tuloy nyo. Hindi kayo pababayaan dito. Ituloy nyo yung ginagawa nyo ngayon. Ituloy nyo lahat. Huwag nyo titigilan yung paggawa ng mga tasks, yung pagsunod sa mga sinasabi sa mga instruction. Basta always lang kayo titingin doon sa instruction kasi mayroon pa rin nare-red mark kahit na most active ka, nare-red mark ka pa rin doon sa mga gawa. Bakit ka nare-red mark? Kasi hindi mo binabasa ng mabuting instruction. Hindi mo binabasa ng maayos. Kung binabasa mo lang ng maayos, kung iniintindi mo, hindi ka magre-red mark. Hindi magre-red mark yung record mo. Oo, hindi naka-red mark yung pangalan mo pero yung mga task mo may red mark. 'Di ba? Yun yung reason. Bakit sinasabi ko lagi na tignan nyo palagi yung instruction. Hindi ako
sasawa na magsabi nung tignan niyo yung reason. Pag may nakita ako mali, chinachat ko agad sa GC na tignan niyo yung instruction do sa mga task. Tignan niyo yung mga bawat instruction doon para masundan nyo. Kasi kung di ko ulit-ulitin yun, kung di ko sasabihin yun, yung mga gumawa or yung mga ni-check ko yung gawa na meron silang mali, hindi nila may tatama eh. Hindi ko na dapat pang sabihin na, oy, mali ka sa ganto, mali yung ginawa mo dito. Dapat pag sinabi ko yung words na tignan nyo or tignan mo yung instruction na nasa mga task, tignan mo na lang. Huwag mo na itanong kung ano yun. Kasi kung sasabihin ko sa iyo palagi yung mga pagkakamali mo, is masasanay ka. Masasanay ka ron na sinasabi ko yung pagkakamali mo para itama mo. Pero kung alam mo sa sarili mo na mali yung ginawa mo, ayusin mo na. Huwag ka nang gumaya doon sa mga tao na alam na mali yung ginagawa. Alam nang hindi tama yung ginagawa. Ipinipilit pa rin na tama yung ginagawa niya. May mga tao na ganun, di ba? Kaya, kung isa ka ron sa tao na marunong sumunod sa instruction and nakakaintindi, iniintindi na mabuti yung mga instruction na sinasabi, huwag kang kakabahan. Kung sakaling isend ko yung salita na tignan mo yung instruction na nasa bawat task. Pero kung alam mo na may mali kang ginawa or mali yung ginawa mo, kabahan ka na. Ayusin mo na. Hindi ko naman para i-broadcast na mali yung gawa mo sa gantong task. Hindi ko naman sasabihin yun sa GC. Kung mali ka sa task, sabihin mo sa akin. Kung mali yung pasa mo, sabihin mo sa akin. Kasi aminin ko minsan nagkakamali rin ako ng record. May namamali ako record na sinesend nyo minsan. Nagkakamali ako ng bilang ng count. Kaya tinatanong ko minsan kapag yung kulang, yung bilang ko. Halimbawa, ang need dun is 10. Ang bilang ko lang is 9. Tatanungin kita, bakit 9 lang? Siyempre sabihin mo na ganun, kulang or kung tama yung bilang ko, sabihin mo na kulang. Pero kung mali, kumuha ka ng concern. Sabihin mo yung concern mo. Sabihin mo na 10 yung So, yun. Siguro naman na-mention ko na yung mga worker na umalis, na-evict. Konti yung gawa. And yung mga na-remove. Wala na siguro, hindi ko na siguro dapat patagalin pa tong live. Kasi nasabi ko na naman lahat ng nung mga dapat ko sabihin. And na-mention ko na rin lahat ng mga member na umalis or na-remove, na-evict, and ayaw na gumawa ng mga tasks. So,